Mahina na si Klay Thompson. Walang impact ang pagdating niya sa Miami Heat at di na maaasahan kagaya ng dati. Yan ang ilan sa mga negatibong komento ng karamihan ngayon sa pagpunta ni Klay Thompson sa Miami Heat. Bukod sa mga pagdududa, may mga bagong tanong din na lumulutang. Mas lumakas nga ba ngayon ang Miami Heat at kaya na ba nilang makipagsabayan sa mga powerhouse team at contenders? At si Klay na nga ba ang last piece ng puzzle para makompleto at maibalik ang winning culture sa Miami? Sa video natin ngayon mga ballers, pag-usapan natin ang epekto ni Klay Thompson sa Miami at kung bakit effective pa rin ang former splash brother ni Stephen Curry. Tara ballers, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magsimula, quick shoutout lang kay paring Roel Santos at Laika Montesilio. Kung gusto nyong ma-shoutout mga ballers, i-hit nyo lang ang thumbs up at subscribe button at mag-comment ka para masali kita sa next video. Okay, back to the ball game. Sigurado akong alam nyo na official ng Miami Heat player si Klay Thompson matapos ang buyout niya sa Dallas. Kaya hindi na natin papahabain ang usapan tungkol sa kung paano siya nakarating sa Miami. Kaya focus lang tayo sa magiging impact niya sa Misamis Heat. Misamis! Dapat Miami yan pare ah! Misamis Oriental na siya, naglalaro. Nag-change court! Unahin muna natin ang mga pagdududa ng karamihan sa abilidad ni Klay Thompson sa ngayon. Balikan natin saglit ang naging panahon niya sa Dallas at kung bakit naging complicated to at nakaapekto sa status ni Klay. Noong 2024 kasi, umalis siya sa Golden State matapos ang 13 seasons, 4 championship at napakaraming memorable moments kasama sina Steph Curry at Draymond Green. Lumipat siya sa Dallas para sa isang very simple reason, ang manalo ulit ng kampyonato. At nung time na yon, may sense talaga ang move. Fresh off an NBA Finals appearance ang Dallas. May Luka Doncic, may Kyrie Irving at si Klay sana magiging perfect third option. Hindi niya kailangan maging number 1 scorer, hindi niya din kailangan dalhin ang buong opensa. Kailangan niya lang gawin ang alam niyang gawin. Shoot, space the floor and knock down big shots. Pero sa kasamang palad, hindi ganun ang nangyari. Fast forward to last season, nakita natin ang pinakamababang scoring average ni Klay Thompson sa kanyang career na around 11 points per game lang. At mas naging shocking pa dahil hindi na siya naging regular starter. Isang player na halos buong career ay naging starter sa isang dynasty. Ngayon, coming off the bench na. Pero bago natin sabihing tapos na nga ba si Klay, may isang bagay na hindi nawala sa kanya at yun ay ang kanyang shooting. Si Klay ay may shooting percentage around 38% mula sa 3-point range habang nakakagawa pa rin siya ng halos 3 tres bawat game kahit sa limited minutes. At yun mismo ang dahilan kung bakit may value pa rin siya hanggang sa ngayon. Hindi na nga siya yung Klay na kayang mag-drop ng 40 to 50 points every game at hindi na rin siya yung defender na kaya mong iharap sa pinakamagaling na scorer ng kalaban. Pero kapag naiwan mo siya sa 3-point line, re-respetuhin mo dahil literal na problema pa rin. At dito na nga mas nagme-make sense ang trade at swak siya sa sistema ng Miami Heat. Lalong-lalo na sa paligid ni Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Alam nating lahat kung paano maglaro ang depensa kapag si Giannis ang nasa court. Kapag bumaba si Giannis sa paint, multiple defenders talaga ang magpapang-abot. Kailangan siyang pagtulungan, kailangan siyang harangan at kapag nag-collapse ang depensa, may open shooter na sa labas. Isang sniper, walang iba kundi si Klay Thompson. Siya ang makakapag-provide ng outside shooting na kailangan ng team sa ngayon. At mas effective siya sa mga gantong play lalo na pag nahigop lahat ni Giannis or Bam Adebayo ang depensa ng kalaban. Sa pagkawala kasi ni Tyler Hero at Norman Powell, biglang naging malaking concern ang spacing sa paligid ni Giannis. Ganitong klaseng spacing ang kailangan ng Miami. Kapag binantayan mo si Klay, mas maraming spasyo si Giannis at Bam Adebayo. Pero kung ikaw ang defender at pinili mong tulungan ang depensa laban kay Giannis, bukas naman si Klay sa labas at yun mismo ang dahilan kung bakit napaka-logical ng move na to. Kaya hindi talaga ako sang-ayon sa pagdududa ng mga fans sa abilidad ni Klay Thompson na may bitaw pa rin at determinadong maibalik ang kanyang dating laro. Kaya ngayon, tingnan naman natin kung gaano kalakas ang magiging lineup ng Miami Heat sa pagdating ni Klay. Suriin natin ang kanilang potential starting 5 kasama na ang average numbers ng bawat players para makita natin kung bakit hindi dapat malitin ng Miami Heat sa susunod na season. Unahin natin ang uno o point guard nila na si Davion Mitchell na may average na 9 points, 2 rebounds, 6 assists na may 49% sa field. Klay Thompson para sa DOS na may 11 points, 2 rebounds, 1 assist at may 39% din sa field goals. Andrew Wiggins naman para sa position sa 3 na may 15 points, 4 rebounds, 2 assists at 47% shooting. Giannis Antetokounmpo naman sa 4 na may 27 points, 9 rebounds, 5 assists at 62% sa field. Solid.
At di magpapahuli si Bam Adebayo. Magiging sentro na may 20 points, 10 rebounds, 3 assists at 44% field goals din. Di biro ang percentage ng mga players na to. At pag na-combine mo lahat at pinagsama ang 5 players sa ilalim ng sistema ni Coach Eric Spoelstra, makakabuo ang Heat ng isang unversed class two-way juggernaut at may sapat na depth na kasama sina Bobby Portis at iba pang quality players na maaaring maging mahalaga kapag playoffs na. Sobrang solid at masasabing isang elite championship contender ang bagong projected starting 5 ng Miami Heat. Hindi biro ang lineup na yan. May shooting, may size, may athleticism at may depensa. At higit sa lahat, mayroon silang superstar na kayang baguhin ang buong depensa ng kalaban. At syempre, nandyan din si kabayang Coach Eric Spoelstra. Alam naman natin kung gaano kagaling si Coach Eric sa adjustment at playoffs basketball, kaya hindi lang puro talent ang meron ng Miami Heat. May sistema rin sila at may isa pang bagay na maaaring papabor sa Heat, ang Eastern Conference. Hindi ibig sabihin na madali ang East. Marami pa ring malalakas na teams doon. Pero kung ikukumpara sa Western Conference na punong-puno ng powerhouse team, mas may pagkakataon ng Miami na magkaroon ng mas manageable na daan papuntang finals. At kung magiging healthy ang kanilang core, mas lalo silang magiging delikado. Pero sa pagdating ng Klay, ito ang importante. Hindi niya na kailangan maging prime Klay Thompson ulit. Hindi niya na kailangan umiscore ng mga high points. Hindi rin kailangan na siya ang maging number 1 option. Ang kailangan lang ng Miami sa kanya ay ang kanyang shooting, experience at championship mentality. At ang tatlong bagay na yan ay meron si Klay. 4 na championship rings, napakaraming playoff experience at isa sa pinakamahusay na shooters na nakita natin sa liga. Kaya kung kaya niyang magbigay ng consistent shooting around 10 hanggang 14 points kada laro, malaking tulong na yan para sa Miami Heat. Kaya ngayon, oras na para sa ultimate question. Mas lumakas nga ba ang Miami Heat at seryoso na silang contender para sa championship? Para sa akin, oo. Pero wait, kalma lang mga ballers. Kahit malaki ang magiging impact ni Klay Thompson, may isang malaking butas pa rin na kailangang punan ng Miami at nasa point guard position yon. Don't get me wrong, malaki ang maitutulong ni Davion Mitchell para sa point guard position. Pero kung pag-uusapan natin ay ang championship level at ang target ng Miami Heat na makipagsabayan sa pinakamalakas na team sa liga, kailangan pa rin nila ng isang tunay na floor general, isang point guard na hindi lang kayang magpatakbo ng opensa, kundi may solidong experience din, leadership at depensa na pang playoffs. May isang pangalan na siguradong swak na swak sa sistema ng Heat. Walang iba kundi si Drew Holiday na pwedeng makuha via trade, contract buyout at walang no trade clause ang kontrata niya ngayon sa Portland. Tagad namang sinundan ng balitang interesado daw di umano ang Miami Heat president na si Pat Riley sa ideyang kunin si Drew para makompleto na ang roster ng Heat. Pero kung ang plano nila ay win now mentality, kailangan pa rin nilang magsakripisyo ng isang player at samahan pa ng mga draft picks para tuluyang makuha si Drew Holiday. Di kasi ganun kasimple kung tutuusin. Ubos na lahat ng asset ng Heat sa ngayon. Pero kung gusto talaga nilang gawan ng paraan, who knows? At kung tuluyan nilang makuha ang isang championship caliber tulad ni Drew, ibang usapan na talaga ang Miami Heat. Imaginein mo, may scoring at shooting ni Klay, may powerhouse duo ni Bam at Giannis, samahan mo pa ng solid supporting cast, tapos madadagdagan pa ng isang elite two-way floor general na kayang mag-lockdown ng pinakamagagaling na guard sa liga. Baka hindi lang basta competitive ang Miami Heat, baka isa na sila sa mga teams na ayaw mong makaharap sa playoffs. Kaya ang tanong ngayon, makukumpleto kaya ng Miami Heat ang kulang nilang pyesa bago magsimula ang season? O may panggulat na trade move sa paparating na trade deadline sa kalagitnaan ng season? Kaya hindi pwedeng tulugan ng Miami. Kayo ba mga ballers? Makakabalik na ba sa NBA Finals ang Miami Heat dahil sa pagdating ni Klay Thompson? O kailangan pa nila ng isang scorer at shot creator katulad ni Drew Holiday para maging tunay na championship team? I-comment nyo lang ang opinion nyo sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para mas marami pang NBA updates, trades, rumors at analysis. Kita-kits tayo sa susunod na video. And this is Ballers TV. Thank you for watching.